Sa ilog na ito, may patago kung maghanap ng pagkain. Pasilip-silip, nang maramdaman na wala ng kalaban sa paligid, dahan-dahan siyang lumangoy. Dahil kakulay ng mga bato at kahoy, hindi agad siya maaaninag. Madalas katakutan dahil nahahawig ang itsura sa ahas. At kaya pa nilang lumaki ng 6 na talampakan at bigat ng mahigit 20 kilo. Pero mabilis at madulas man, wala pa rin daw silang panama sa mga tao. Maaga pa lang, naghahanda na si Ronald. Inihanda na niya ang mga lubid at mga palakang bukid na magsisilbing pain. Mula sa kanyang bahay, 10 minuto lang ang lalakarin papunta sa Bongkod River. Isa raw ito sa paboritong kainin ng palos o giant mottled eel. Isang uri ng freshwater eel. Ito mga palos, hindi lang palaka yung gusto nila kainin. Gusto din nila ng mga crabs, tsaka yung mga maliliit na isda na nabubuhay dun sa tubig na ginagalawan nila. Napakahirap din nilang hulihin dahil sa mga slender body na slimy pa, mabilis silang makatakas. Ilang saglit pa, nakahuli naman tayo. Lagay tayo kanina, nakahuli tayo ngayon. Nagbigyan pa rin tayo ng ilog. Sabi ni Ronald, hindi madaling makahuli ng palos sa ilog dahil madulas at mahilap ito. Ito kasi hindi mo basta madadakma kasi yan, sobrang dulas niya. May 1.5 talampakan lang ang nahuli ni Ronald ngayong araw. Mas maliit kumpara noong Oktubre na may 3 talampakan. Pagkatapos mahuli, sa kanya ito ibebenta. 7 taon na itong ginagawa ni Ronald. Sa akin, nung purpose ko sa paghuli, huli ako, bebenta ko. Malaking tulong na rin para sa pamilya ko. Minsan pang araw, nakakahuli siya ng 6 na piraso ng palos kada araw. Pinakamalaki na niyang nahuli ay umabot pa sa 3 talampakan ng haba at may bigat na 2 kilo. Bali, 1 kilo't kalahati. Dito sa amin, sa bayan ng Indang, ang panghuli talaga ginagawang pagkain. Yung ulam, lalagyan ng gata. Yung mga nabili sa akin ng buhay, mga taga-ibang lugar. Naabutan pa nga ng team ang buyer na si Jonard. Gagawin naman niya itong alaga. Aalagaan ko kasi mula nung bata ko mahilig talaga malaga ng ganitong klaseng palos, isda. Para sa mga eksperto, bago sa kanilang pandinig ang pagkakaroon ng mga palos sa Cavite. Sabi ng mga taga-DNR sa Cavite, ito palang Bongkod River na nasa Indang, isa sa pinakamalinis na tubig o river dito sa Cavite. Kaya hindi na rin sila nagtaka na may nakita silang mga palos dito sa lugar dahil itong mga palos gusto pala nila yung mga malilinis na tubig. Grabe! For the first time! Sa katabing probinsya ng Cavite, gaya ng Laguna, may naglalakihang palos din ang nahuhuli. Meron ito, laki! May huli! Laki! Paliwanag pa ng eksperto, posibleng galing pa sa dagat ang mga palos. Nagpapasalamat sa biyaya ng hilog si Ronald. Kaya naman hinay-hinay rin sila sa paghuli. Yung palos dito, dati pa,
Kasi ang ilog dito, hindi kinukuryente, hindi nilalason. Ngayong taon, mas marami ang huli ko ngayong taon kasi nakapokus ako sa pagpapalos eh. Hindi kagaya nung mga nakaraan taon. Nagkakabit lang ako tuwing weekend lang pag wala akong pasok. Posible naman raw na hulihin para gawing pagkain at alagaan ang freshwater eel. Pero kailangan din na may limitasyon. Halimbawa na lang ang mga grupo ng mga angler na ito sa Albay. Tuwing gabi, naghahanap sila ng freshwater eel. Madalas nga daw silang inaabot ng gabi. Mas aktibo raw kasi ang mga ito pagpatak ng dilim. May ginagawa silang hakbang para hindi maubos ang freshwater eel sa pamamagitan ng catch and release sa maliit na palos. Matik po sa amin yon, basta ang huli po namin di siya umabot ng 1 kilo, release po yun. Malaki ang papel ng mga freshwater eel sa ecosystem. Sila lang naman ang naglilinis ng tubig sa ilog. At pagkain rin sila ng mga ibon at malalaking isda. Astig. Kung mauubos nga daw ang bilang nila sa wild, hindi lang kabuhayan ng tao ang apektado, maging ang iba pang buhay ilang na umaasa sa mga freshwater eel. Magandang balita na may lugar sa Pilipinas na nabubuhay pa ang mga freshwater eel. Isa itong paalala, kailangan silang protektahan para ang susunod na henerasyon ay makita pa sila sa wild.